isang libro, may mga chapter o kabanata din ang buhay ng isang tao. Una, nang siya'y isilang sa mundo. Pangalawa, ang kanyang pakikipaglaban sa mga hamon sa buhay. At ang pangatlo ay ang kanyang pagharap sa mga dumarating na pagbabago. Minsan, hirap siyang bumangon dahil takot lumaban sa mga pagbabagong ito. Pinipiling hintay na lamang ang maling ibubunga nun. Pero ang kapalaran, hindi basta na lamang tinatanggap. Kailangan pagsikapan din itong ayusin para sa paghahanda sa kinabukasan. Ganito ang nangyari sa kwento ni Boss Toyo. Isa siyang YouTube sensation kung saan karamihan ay celebrities ang lumalapit sa kanya. Kung bakit? Alamin natin sa kwento niya kung saan nagbunga ang kanyang sipag at pagsisikap sa kabila ng matindi niyang pinagdaanan. Sa episode natin ngayong gabi na pinamagatang Pinoy Pawn Star, The Boss Toyo Story. So, para ba pagbasagan ng mukha, sabihin mo na lang sa akin ako nagagawa niya para hindi ka na nakikipag-away sa labas? Daddy, niloloko nila kasi ako na ampon ako. Eh, bakit mo pinakikinggan? Hoy! Len! Diyos ko, ano ba yan? Tama na! Tama na! Kausapin mo yung anak mo, ha? Nakipagbasag ulo na naman. Sana naman, bago ako makabalik sa abroad, mapatino mo yung anak mo. Anak, masakit ba? Anak, ano naman kasi hindi kailangan lahat ng sinasabi nila. Kailangan mong patulan. Ito, anak ko. Para sa'yo to. Suot mo. Mami, bakit may ganito? Wala naman akong ginawa eh. Hindi nga ako marunong sa school eh. Tapos palagi pa ako napapaaway. Hindi lahat, anak, kailangan paghirapan para lang maging karapat-dapat. Minsan, binibigay lang yan. Kasi, mahal ka na nagbigay nito. Hindi ba malapit na birthday mo? Oh, yan na yung paunang regalo namin sa'yo ng daddy mo. Mami, salamat po ah. Iingatan ko po to. Tama naman kayo ni Daddy eh. Dapat di ko na pinapansin yung mga nagsasabi na ampon ako. Kasi kung totoo po yun, hindi ko mararamdaman yung totoong pagmamahal niyo para sa akin. Sayang yung mukha mo. Gwapo-gwapo mo pa naman. Huwag ka na makikipag-away, ah. Opo. Ganda ng bigay ng air match mo, ha? Spoiled talaga, eh, no? Benta natin yan! Tara, ano? Sala na natin yan. Sangla, Oo. loko. Hindi ko to bibenta. Mahalaga sa akin lahat ng binibigay niya na mami tsaka daddy. Uy! Mami daddy! Spoiled eh, no? Spoiled nga, spoiled. Yan na, mag-cheers na lang. Aral niyo mo. Wala akong baso, ito na akin, ha? Cheers! Ano ba yan? Pre, Uy. pre, alam ko, trip ka niyan, eh. Yan, trip ka niyan. Ikaw si Jason, di ba? Oo, bakit? Kapatid kita eh. Kapatid? Oo, kuya kita. Kahit tanong mo pa sa mga magulang mo. Si Aurora de Villan, nanay natin. So sabi niya, kapatid kita, kuya. Ano pinagsasabi mo, ha? Ganun. Doon yung mga ate natin, sa kabilang kanto lang. Tapos at the same time, iniisip ko na rin, yung mga kabataan ko, may nagkakantsaw sa akin ng ampon ka lang dyan, ampon. So parang pinagduktong-duktong ko po lahat, hanggang naglakas loob na ako magtanong. Jason! Jason, sandali nga. Ano na naman ba to, ha? Hindi niyo na po kasi! Sino yung totoo kong magulang? Sino si Aurora de Villa? Jason, anak. Sagutin niyo po ako! Sino yung totoo kong nanay?
Diba? Totoo nga yung sinasabi nila. Ampun ako. Bakit ito tinago sa akin? Jason, dahil hindi mo na kailangang malaman to, anak. Nung napunta ka sa amin, itinuring na kitang tunay na anak. Huwag kang mag-alala. Mamahalin namin siya na parang totoong anak. Salamat po. At maraming salamat din po pala sa pagbabayad niyo ng bill ko sa ospital. Ito po pala yung mga gamit ni baby. Salamat. Ito lang yung mapapabawat sa'yo ni Mama. Ingatan mo to, ha? Mahal na mahal kita. Kayo na pong bahala sa anak ko. Oo, maaaring sa papel, ampun ka. Pero dito sa puso ko, hindi akin, hindi. Anak, tinago namin dahil gusto namin protect. Protektan? Kaya niyo ba ako binibili ng mamahaling gamit? Para bulagin ako sa katotohanan, ganun ba? Alam niyo simula ngayon, hindi na ako magpapaloko sa inyong dalawa. Ako po nung nasa tiyan pa po nung totoong nanay ko, nung biological mother, parang pinakontrata na po ako na paglabas po sa tiyan, sila na po yung bahala sa hospital bill. At kumbaga, pinampon na po ako. Dahil po may tindahan po dati yung aking mga mami tsaka daddy po sa tapat ng hospital. Yung totoo ko pong magulang, wala pong kakayanan ata, tsaka po parang hindi pa po sigurado kung sino po yung ama. Kaya napilitan po siya na parang ibenta or ipagpalit. Doon po sa umampun po sa akin. Pero ayon sa kaalaman mo, buhay pa ang mother mo? Yung biological po, patay na po, nag-suicide po na 1986. Yun po ang sabi ng mga kapatid ko pong tunay. May kapatid kang tunay. Opo, sila po yung mga nakilala ko po through the years. Oh. Tsaka po mga tiya, mga kapatid, Kapatid po. ng biological mother mo? Yes po. Nakilala mo? Opo, Tita Mel. Ah, really? So ilang kayo magkakapatid? Doon Sa sa... mother po, Oo. parang sa mother, parang 4 po ata o 5 po. Tapos Why sa... are you not sure? Dami po kasi. Sa mother po parang 5 or 6 po ata. Pero 5 lang po yung kami po na magkakakilala. Oo. So, puro babae po. Ako po yung lalaki lang. Oo. Tapos sa father side, which is very magulo kasi until now, hindi ko pa rin talaga alam kung sino po talaga yung biological father ko po. Doon na po rin nagbago yung dating Jason nung elementary. Maayos naman po ako dati. Actually, kasi private school, nag-aaral, may sunurin, makulit lang, pero maayos naman po. Nung nalaman ko na yon, ayun, doon na po pumasok yung pagre-rebelde. Doon ka nagrebelde. Are. Ayan, ito pa. May panggamit na tayo, pare. Ha? Pero yung mga ibang damit dito at saka sapatos, hanapan ko na ng good buyer kasi original to mga to eh. Malaki tubo natin dito, sayang naman, di ba? Ibang klase ka talaga, pre. Sarili mong gamit, ninanakaw mo para ibenta. Sigurado ka ba talaga dyan? Tsaka akala ko ba iingatan mo yung gamit na galing sa mami at daddy mo? Ito ba? Oo, yan. Wala nang kwenta sa akin to ngayon. Ang drama mo naman. Ano yan tayo? Saan ba sa'yo?
Oh. Rudy, itakbo ka na! Takbo na! Huwag ka nang bumalag!